Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 24th regular session is now called to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pasites Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Olinatok, Honorable Donato Monfero, Honorable Verilio I. Makasay Jr., and then Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Donato Olinatok to lead our invocation. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa umagang ito'y lubos ang aming pasasalamat sa napakaraming biyaya na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin, lalo tigit ang aming buhay at sa mga biyayang nakapaloob dito. Kaya po sa pagkakataong ito na kami ay magsisimula ng aming sesyon, hinihiling po namin ang inyong pangunguna at pamamatnubay sa aming puso at isipan upang ang lahat naming gawin at pag-usapan sa umagang ito ay maging kasang-ayon ng inyong banal na kalooban at plano para sa sanlibutan ito. At ang bawat isa ay magkaroon ng kaliwanagan ng isip at puso at gampanin ang iniatang na utos ng aming mga mamamayan dito sa lungsod ng Lipa. Kasama nito, Panginoon, ang paghingi namin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at ang inyong pagpapala ay patuloy na ibuhos na siksik, liglig at umaapaw sa bawat isa sa amin. Ito po'y samot dalangin namin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Diyos. May we likewise request the Honorable Linatok to lead the singing of the national anthem. Atin pong tayo tumindig ng magalang at ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kalawang dibdib at awitin natin ng buong galang ang lupang hinirang. Magandang umaga po sa inyong lahat. We will now proceed to our session. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable Nilo Katipon is recognized. Minumungkahi kong aprubahan ng minuto ng nakaraang special session and consider this as approved, Mr. Chairman. Any second? Seconded discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the last session is hereby approved. Committee report, Committee on Good Government and Accountability. The Honorable Kathleen Briones is recognized.
Hello. Good morning, Mr. Presiding Officer. I would like to present to this honorable body the committee report on ethics 2000-2004-002. I would like to request our secretary to read the committee report. Mr. Secretary. Committee report submitted by Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability. Position paper prepared by the City Personnel Officer, Mr. Ronaldo De Castro, for the transfer of General Maintenance Division, including the Maintenance Section of the City Public Order and Safety Office, to the City General Services Office, and inclusion of the Security Section under the City Public Order and Safety Office to Special Operations Division of the same office, forwarded by the City Administrator for appropriate action. Findings. Referred to this committee was the position paper of the City Personnel Officer, Mr. Ronaldo V. De Castro, proposing the transfer of the General Maintenance Division, including the Maintenance Section of the City Public Order and Safety, to the General Services Office, and the inclusion of the Security Section, currently under the said General Maintenance Division of the CPOS. The City General Services Office, being in the front line of possible or imminent destruction or damage to records, supplies, properties, and structures, performs a variety of works in the general maintenance and repair of buildings, facilities, and equipment. On the other hand, the CPOS prioritizes safety on the streets as well as disaster preparedness and control, and is currently composed of the following units and/or divisions: 1. Administrative staff. 2. Traffic management. 3. General maintenance. 3. Tricycle franchising monitoring unit. 4. General maintenance. 5. Special operations. 6. Ordinance compliance and monitoring divisions. Based on current CPOS setup, the General Maintenance Division, headed by the Special Operations Officer 4, consists of the following regular plantilla positions: General Maintenance Division, Special Operations Officer 4, Administrative Aid 4, Administrative Aid 2, Maintenance Section, Administrative Assistant 2, 2 Administrative Aid 6, Administrative Aid 5, Administrative Aid 5. Security Section, Security Officer 2, Security Guard 3, 22 Security Guards 2. This division was originally a key division under the General Services Offices. However, by virtue of the SP Special Ordinance Number 59-2008, which created the CPOS in July 2008, it was removed from the GSO and was transferred to CPOS in the belief that the said division would be more functional therein. It was proven, however, through time that since the GSO is in fact mainly tasked with providing general maintenance services, the General Maintenance Division would be more effective and functional component of the GSO. The proposed transfer merely requires the transfer of personnel as well as the appropriation for the concerned positions under the General Maintenance Division from CPOS to DSO. Recommendation: after conducting a committee hearing and after careful evaluation of the position paper, this committee recommends the approval of an ordinance transferring the General Maintenance Division with the following plantilla positions: General Maintenance Division, Special Operations Officer 4, Maintenance Section, Administrative Assistant 2, 2 Administrative Aid 6, Administrative Aid 5, Administrative Aid 5. Under the CPOS to the General Services Office, and the transfer of the Security Section under the same division to the Special Operations Division of the same office. The positions of Administrative Aid 4 and Administrative Aid 2 under General Maintenance Division shall remain with the CPOS under each administrative staff. Respectfully submitted, Honorable Kathleen Cibriones, Chairperson, Honorable Virilio I. Makasay Jr., Member, and Honorable Donato Olinatok, Member. All signed the committee report except Honorable Makasay Jr. Motion. Mr. Chair, I would like to move for the passage of an ordinance transferring the General Maintenance Division, including the Maintenance Section of the City Public Order and Safety Office, to the City
General Services Office and the inclusion of the security section under the City Public Order and Safety Office to Special Operations Division of the same office. There's a motion for the adoption of the committee report. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Discussion. The Honorable Katipon is recognized. So, Mr. Chairman, si Ma'am Kathleen, nagpagkanda ko kayo ng committee hearing dito. Yes po. Ang General Maintenance Division po, o yung Special Operation na nasasado sa inyong committee report na may sadyagahong special operation ang CPOS na division doon sa kanilang pagkakagawa nung i-create ito i-created way back 2007 or 2008 or 2009 ang itong Department ng Public Order and Safety. Ang nagawa ho dito siguro ng personnel ay maisama ho yung Maintenance Division dito ho sa CPOS na ito rin man yung dati yung nasa GSO. Ano hong naging basihan ho ng committee na magkaroon ho dito doon sa inyong committee report ng Special Operation Office? May division daw ganyan talaga sa CPOS. Mr. Chair, ito pong Special Operations Division ay existing na. Pati po talaga pong nakalagay itong security section dito po sa Special Operations Division. So wala po tayong binago. Ang binago lang po natin ay tinransfer po yung Maintenance Division kasi po ito po ay dating nasa GSO, nilipat po sa CPOS. Tas ngayon po ibinabalik sa GSO dahil po ang GSO ay ang department na mas may hawak sa pagme-maintain ng mga public structures dito sa ating lungsod. So the position of administrative aid ho na clerk to at saka ho administrative aid na messenger under the General Maintenance Division ay mananatili ho sa City Public Order and Safety. Ano justification ho dito ng committee? Kung mananatili ho yan, pero yun hong buong division, ibabalik ho natin. Kasi ito yung dating GSO na itong maintenance division hong ito eh. Ngayon, kung ibabalik ho natin, at bakit ho may maiiwan tao doon ho sa, magkikreate ho uli kaya sa bandariyan para sa GSO? Ito po ay, nung pong tayo ay nag-conduct ng committee hearing, kasama rin po dito ang ating personnel department, ang ating budget, pati po ang kanya-kanyang representative ng CPOS at ng GSO. Wala po tayong i-create na bagong position, wala po tayong babaguhin. Ang gagawin lamang po, wala rin po mababago sa salary na tatanggapin ng mga taong ililipat. Ang mangyayari lang po, yung mga taong ililipat under the Maintenance Division ay ililipat lang po sa department ng GSO, from the CPOS to the GSO, pero wala pong magbabago, wala pong dagdag na empleyado, at wala rin pong mababago sa kanilang matatanggap na compensation. Kasi ho, nagko-conflict nga ho. Meron ho kayong iiwanan dalawang posisyon sa CPOS, at ito ho yung administrative aid for clerk 2 at saka administrative aid 2, messenger, na may iwan sa CPOS. Pero ito ho ay carry nasa isang plantilya ng maintenance division. Bakit ho ito may iwan? Dito ano ho magiging function ang panho nito? Dito kung wala na ho itong maintenance division na gagawin hong papunta hong GSO. Ito ang magkaka-create ho dito ng conflict ho ito eh. Kasi, sabi ninyo sa committee report, yung maintenance division na papunta sa, ito naman ng unang panahon, ito yung nasa GSO na talaga eh. Ngayon, nagkamali lang siguro na mapapunta sa CPOS na talaga hindi naman dapat ito yung mapapunta sa CPOS yung maintenance division at ito nga GSO dahil general services yung hawak niyan. Bakit may maiiwan tao? Ay ano hong division ang pupuntahan ng dalawang tao? Ang akin ang pagtayo ko ho din eh, baka ho pamaya, mag-transfer ho tayo ng division, maiwan ho itong tao, pagdating ho ng tamang pagbabudget ho natin, sa plantilyahan ng ating mga empleyado, baka ito hindi ma-justify ng personnel office.
at ito ho ay makuan ng civil service. Kawaawa ho ang taong narito. Yung dalawang nakaposisyong ito, pag ito ho ay nakita ho sa plantilla na ito hindi dapat dito. Dapat ito'y daladala rin ng division ngayon. Kawawa ho, magiging biktima nitong dalawang position ito, messenger at saka ho clerk 2. Kasi once ho kasi kahit ikay permanent at naabulis ang position mo, wala hong hahabulan. Ang mga tao, concern ho tayo dito sa tao na bakit iiwan ito dito kung ito'y mawawala na ng division. Mr. Chair, hindi naman po mawawala ng division ang mga taong ito. Sila po ay under the CPOS pa rin po. Yung mga ibang tao, yung mga ibang under po ng maintenance section, yun lang po ang ililipat sa GSO, pero yun pong mga existing na ay hindi po sila mawawala ng Yun nga ho, worried ko. Ito ho, sa bawat kuwan ho ng sanggunian, Mr. Chairman, tayo ho ang nakikreate dito ng posisyon. Tayo ho ang naglalagay ng pondo. At pag ang isa hong, halimbawa, city, or kung ano man ho, at nagkaroon ho dito na sinabi ng mayor na be given authority to him na ma-reshuffle ang kwan. Ito ganito rin eh. Pag iniwan ho ninyo itong dalawang posisyon na hindi dinala ho ng division ito papunta sa kwan, ito magkakaroon ng technical ho sa kwan. Kaya dapat ho maliwanag na ilagay ho natin sa committee report na kung ito ho ay messenger at saka ho clerk, may pupuntahan ho itong division. Isang under the division ng CPOS pa rin. Dahil kung ito ho nandun para sa division ng maintenance division, naaalsin natin at lalagay natin sa kwat, iiwan yung tao. Kawawa ho itong mga tao ito, itong dalawang taong ito. Ito ho walang pupuntahan. Kawawa, kung wala naman ho nakalagay, pero kung ito ho may filled up, dapat ho ito'y maliwanag sa committee report na itong division ito inaalis natin, pero yung dalawang matitirang tao ay papunta sa administrative division or sa special operation division. Para ho pag ginawa ho natin ng resolution, wala hong gagawin ng personnel, kundi ilagay ho doon i-insert yung dalawang tao. Dahil ho pag inalis natin ang division at iwan ng tao, wala hong lililigaw ho ang tao kung hindi ho magiging maliwanag ho sa committee report. The Honorable Linatok is recognized. Akin pong minumungkahay, Mr. Chair, that under the committee report, let it be noted that the positions to be maintained under CPOS, namely Administrative Aid 4 or Clerk 2 and Administrative Aid 2 Messenger, be placed under the administrative staff division of the CPOS, so that there will be no question of whether or not they will lose their identity in having a division, provided that they are originally under the CPOS. under the general maintenance division of the General Services Office. Yun po ang aking mungkahi dito, Mr. Chair. The Honorable Mendoza is recognized. Saan mo na yung sa security? Before the Honorable Katipon. Gusto ko hong magpasalamat kay Crucial Don sa pagkakakuan ho. Kasi nga ho, yun nga ho, ang ating Mr. Chairman, ang inaalaala ho natin diyan, binuhat natin ng buo yung isang division, na babalik ko sa GSO, na dating GSO, babalik natin sa GSO, pero may maiiwan tao, wala hong maiiwan ito sa plantilla. Salamat ho doon sa pagkakamenta. At yun ang sinasabing concern ho ng ating chairman, ng presiding officer about the security, ay dapat ho may saayos na rin natin ho kung para ho wala namang maaping empleyado rin na pag inilipat mo sa GSO, may po-floating pa. Dahil once nangyari natin ito, at may may float to dito at naging floating medyo hindi kuan, kawawa naman ang magiging empleyado natin. Ang security section po ay hindi po mababago, doon pa rin po siya under sa CPOS. What division? Special division. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume.
The Honorable Briones is recognized. Again, Mr. Chair, gusto ko lang pong linawin na yun pong ating security section ay mapupunta pa rin, magme-maintain pa rin po under the City Public Order and Safety Office sa Special Operations Division. And yun pong ating tinatanong ng ating kagalang-galang Nilo, yung tungkol po dun sa dalawang administrative aid 4 and administrative aid 2 ay under our recommendation dito po sa pinasa nating committee report. Yung pong position nila ay will remain under the General Maintenance Division, the City Public Safety Office under its administrative division. Any further discussion? The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho sa lahat ho ng nandito. Gusto ko lamang hong dagdagan din nga po ng kaunti yung katanungan ho kanina kasi yun din ho ang napansin ko, meron hong dalawang tao o dalawang posisyon na naiwan at ito nga po ay yung clerk 2 at yung messenger. Ang gusto ko din lamang hong maliwanagan ay bakit ho kailangang iwan pa yung dalawa? Hindi ko ho nagpa-function ito as a whole division at meron pong maiiwang tao dun sa kabila. Bakit po ang pag-transfer nung una from the GSO to the CPOS ay buong division ho ang transfer? Tapos ngayon ho, nung ibabalik ko, may maiiwang dalawang posisyon na mapapanatili sa CPOS. So, ano ho ang function ho nung dalawang yon? Hindi ho sila kasama sa division? Hindi ho ba sila nagpa-function sa division nila? At ang isa pa po ay baka ho mamaya itong division na ito na itatransfer natin ay kukulangin din po ng tao pagdating naman po sa General Services Office. Magre-request po uli sa atin ng panibagong mga staff ho doon kasi kulang ho sila. Baka naman po tayo ay mag-exceed na ho sa atin hong 55-45 ratio. So, yun lamang po ang gusto ko hong maliwanagan kasi baka humamaya after a few months or a few days ay magre-request po uli sila sa atin ng panibagong mga empleyado para naman ho mapunuan yung function ng dalawang iiwan nila. Mr. Chair, ang recommendation po na ito ay ang nag-submit po ay ang dalawang department head ng CPOS at ng GSO. So, sila po ang mas nakakaalam kung ano po ang mga taong kailangan nila under sa kanilang department. And tingin ko po kaya hindi isinama itong dalawang administrative aid, ay baka po meron na rin existing na ganito tao doon sa lilipatan nilang department. Kaya po baka mas kailangan doon pa rin i-maintain sa CPOS ang dalawang posisyong ito, kaya po hindi nila inilipat. Dahil nung pong kami ay nag-conduct ng committee hearing, ang kasama po ang personnel office, ang CPOS at ang GSO, sila po ang nag-usap, sila po ang lahat po ay nagkasundo sa mga taong kakailanganin nila para sa kanilang division. At ako po ay naniniwala na sila ang may mas kapasidad na makaalam kung ano po ang mga kinakailangan nilang personnel sa kanilang department. So kaya nga ho yun ang aking naitanong kasi hindi ho natin sigurado baka po ang sila ay tama ang kanilang bilang pa ngayon, pero baka rin ho kulang naman ang tao nila at after ng committee, after ng report na ito ay baka magdagdag din sila. So yun ho ang iniiwasan ho natin kasi ang iniiwasan ho natin dito ay mag-exceed na ho tayo sa atin pong ratio at siguro nga naman ho ay wala rin namang nalalabag na rules and regulations under the civil service. Kung pwede hong basta-basta lamang tayo magdilipat ng isang division. Kasi meron hong mga rules and regulations din na sinusunod po ang civil service ng pagdilipat po ng isang division. At siguro naman ho sa inyong ginawang committee hearing ay wala naman ho sigurong malalabag na rules and regulations ng civil service ng paglilipat ng isang buong division pero hindi pala buong division ang ililipat at merong maiiwang mga tao.
wala naman po tayo nilalabag sa civil service sa ating paggagawang paglilipat. Ito po ay pinag-aralan natin mabuti. At saka po, doon po sa atin sa Kapitolyo, ang maintenance division ay talaga pong under the GSO. So, kung ang Kapitolyo po ay ganun din na setup, siguro po tama rin na ganun din ang gawin nating setup dito po sa ating lungsod. Ang gusto ko lamang pong ihingi ng assurance ay yung mga tao ho na ililipat, yung mga tao na may iwan ay hindi ho madi-displace. Hindi po. Kasi ang iniingatan po natin din, isa iniingatan po natin ay ang atin po mga empleyado ng gobyerno na may security of tenure, madi-displace po, malalagay po sa mga posisyon na ang function po lamang ay hindi po yung kanilang dapat na duties and function na ginagawa. So, basta po ang komitiba ay may assurance po na ito po ay hindi madi-displace at kayo naman po ang humarap sa committee hearing ay siguro naman po wala po tayong magiging problema dito. Maraming salamat po sa concern ninyo sa ating mga empleyado. Naka-state naman po sa ating committee report na ang 2 empleyado po ay hindi po madi-displace at magme-maintain po na same position under the same department po. Any discussion? Objection? Hearing none, committee report number 2014-00661 is hereby approved. Next committee report, the Honorable Joel Hua is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat ng mga bisita. Provided naman po lahat ng mga konsel po natin ay may kopya po ng committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing? Sa dispense pa lang? Is hereby approved? Motion? Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded. Discussion. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, nag-conduct po ba ng committee hearing ang chairman natin para sa land use, itong para sa letter D, request of Globe Telecom? Nagkaroon na po tayong committee hearing patungkol po sa mga contractor po ng Globe nung mga nakaraan po. At nakita naman po natin wala naman po problema. Opo, ngayon kung matatandaan nyo po ay nag-privilege speech po ako dito na kung magkakonduct po ng hearing dito sa Globe Telecom ay sana ay atin silang matanong kung bakit sa tuwi-tuwi na ay lagi natin silang sinasabihan na ayusin nila yung mga poste na nagbalandra pa dyan sa ating mga pinalawak na kalye sa ating highway, na lagi natin silang sinasabihan na alisin na, gawa ng paraan, pero hanggang ngayon ay hindi nila tinutupad at hanggang sila ay sa pangako na lang. Sana ay inirequest ko na ma-defer muna natin ang approval nitong letter ding ito sapagkat kapag inapprove natin ito ay talagang hindi na sila magko-comply doon sa ating nire-request sa kanila na napakatagal na ayusin naman yung mga poste nila sa highway sapagkat napakadelikado nito sa lansangan. Ayan po, ito pong request po na to ng Globe, ito po ay para po sa towers. Yung pong, siguro po yung mga nakabalandrang mga poste sa kalsada, yung pinag-conduct po ako ng bukod na committee hearing, ayan po ay pumatak po sa ating anti-dangling ordinance. At yan po, kung po yung minakahanda ng mga amendments para po sa ating anti-dangling ordinance, na kung saan po ay akin pong binabalak na per poste po, tayo po ay mag-charge sa kanila ng 100 pesos per day. Per day po yon. So lahat po ng mga poste, ultimo po yung mga nakalawit na mga kawan, mga kable, na kumbagay talagang eyesore na sa ating mga mata. Lalo tigit dyan po sa ating bayan, makikita po natin. Malapit po dyan sa may Mercury Drug. Pag nakita po natin, yung iba po mga wires doon sumasabit na. At nakita nga, at doon nga po dyan sa may party po ng San Lucas, San Lucas dito po sa may papuntang Shakey's. San Carlos.
Ayon, sa may San Carlos, may nakita po ako dyang poste na nakatagilid na yun daw po ay ginamit din daw po ng telecom companies. Yan po ay magiging pananagutan na nila. Magmula po siguro, pag naamyendahan po natin yung anti-gangling ordinance, yun na lang po ang pinakamas mabisa na paraan para po sila mag-comply dahil po nung kausapin ko po sila nung huli. Ang sabi po nila, sila po ay magkakatulong-tulungan upang tanggalin po yung mga posting ibang nakatagilid. Kasi yung iba daw pong posting nakatagilid ay hindi nakasabit pa po yung kumbaga digital, globe, smart, sama-sama po sa isang poste na hindi naman daw po nila pwedeng tanggalin isa-isa. Kailangan daw po ay meron silang sama-samang pag nag-operation po sila, sama-sama mga tao nila. At nang sa ganun, matanggal nilang sabay-sabay. Kaya nga Mr. Chairman, kung hindi magbibigay ng initiative ang Globe Telecom para maalis yung mga poste ngayon, ay walang mangunguna sa kanila para maalis yun. So, ang akin lang dito is nagre-request sila ng panibago na naman sa sanggunian, pero yung ating request sa kanila, sa tagal ng panahon ay hindi nila iniintindi. So, siguro naman ay wag muna nating aproban ito at ipatawag ang Globe ulit at sabihin natin, hindi namin ma-aproban ito sapagkat yung aming request sa inyo, for so long, ay hindi nyo binibigyang pansin, puro pangako. So, sa tingin ko ay walang masama na hindi muna natin aproban to. Sapagkat 1-2 taon na nating sinasabi na alisin na nila yung mga post nila, pero hanggang ngayon hindi pa. Hindi nila iniintindi ang sinasabi ng sangguniang panglungsod sa kanila. Kaya naman siguro nararapat na wag muna nating aproban to. At sabihan sila na tapusin muna nila yung request ng sanggunian para sa ika-aayos ng ating lansangan, especially yung ating highway. Yun lang po, Mr. Chairman. Any discussion? Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, we already passed a remedy to this concern. If I'm not mistaken, on March 2014, we already passed a resolution authorizing DPWH to pull out or remove all posts that are utility posts na kung saan po ay nakakabit pa yung mga cables ng telecom at iba pang nakalagay doon. Na ito naman po ay inamin ng Batelec na poste nga po ng Batelec ang karamihan dito. Yun nga lamang po ay hindi mabunot ng Batelec dahil kahit gusto po ng Batelec na bunutin ay marami naman po nakalagay na cables na hindi na po cable ng electric cable ng Batelec. Dahil ang Batelec po naiayos na nila lahat ng mga poste na dapat nilang mai-relocate dahil nga sanhi nga po ng pagkakaroon natin ng road widening. Ang problema po natin ay although na-authorize na natin, ang DPWH ay hindi pa po nila ito na-i-implement. Pati po yung binigyan natin ng authority, ang DPWH na gibain na yung arko ng lungsod ng Lipa ay hindi pa rin ho na sisimulan. Siguro po ay kung maaari tayong magpasa muli ng resolution reiterating sa ating DPWH yung implementation, strict implementation noong pagki-clearing at pagtatanggal ng lahat ng obstruction. Dahil yan po ay naging subject matter noong isang committee hearing na pinangunahan nga po ni Consel Joel Pua sa lupon sa komitiba ng Peace and Order, na kung saan ay kasama din doon ang PKI at marami pang ibang ahensya. Nandun din po ang taga-SIPOS, nandun din po ang DPWH during the committee hearing, and we reiterated the same, na ipatupad na nila yung pinasa nating resolution na ino-authorize sila. Pero kung talagang hindi po pwede, ay di na-suggest naman nga po ng ating kagalang-galang na Consel Joel Pua na ito ay
ating amendahan ang anti-dangling ordinance para naman patawan sila ng multa para sa bawat araw na hindi nila inaalis ang kanilang mga kable ay kanilang tanggalin. Although kasama po dun sa ating resolusyon noon sa DPWH na pagka hindi pa rin nila inalis ay puputulin na natin, ay hindi naman po basta-basta pwedeng putulin yung mga cable na yan dahil nga po ay baka may masamang maging sanhi o maging aksidente pagka yan po ay pinutol at persahang binunot na nga po yung mga poste ng karamihan ay poste ng Batilec na hindi na po kuryente ng Batilec ang nakalagay doon, kundi mga telecommunication cables and yung pong provider din ng cable natin at mga telepono. So, at naunawaan din po natin ang concern ng ating Konsel Raul Monte Alto upang nang sa gayon ay mapwersa natin ang Globe Telecommunication. Subalit yun nga lamang po, hindi lamang Globe ang nakalagay na cables po doon sa mga poste na yon. Kung magtanggal man po ang Globe, mananatili pa rin po yung mga nakalawit na karamihan ng kung yung kanila lamang ang tatanggalin nila doon, ano po, ay mananatili pa rin po yung problema. Siguro po ang kaya nga po ang ating ginawang resolution noon is yung DPWH na ang mag-implement, mag-execute para sila na ang mamwersa doon sa mga nakalagay doon na kung talagang hindi na, di putulin na nila yung mga dapat putulin kung talagang hindi sumusunod. Dahil napakaraming beses na po nating pinatawag ang mga nasabing telecommunications pero ang masipag lamang pong umattend ay taga-smart. Kung di po ako nagkakamali, pag ang pinag-uusapan po ay pagtatanggal na ng mga dangling cables po na yan, Mr. Chair. Salamat po. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, hindi po pwedeng basta putulin ng DPWH yung mga linya niya, lalo na po yung telecoms, sapagkat yan po ay private at malaki po ang magiging epekto sa mga negosyo at sa ating mga kabahayan. Bumabayad po yung mga kabahayan at yung mga negosyo ng kanilang mga linya ng telepono. Kaya po, hindi basta-basta pwedeng putulin ng DPWH at dahil malaking mga negosyante ang maapektuhan. Nakausap ko na rin po kasi yung DPWH at nasabi ko yung ating naging resolution at yun po ang isinagot nila sa akin. So, ang nakikita ko po talagang problema, hindi po walang ahensya sa mga involved na mga utilities na yan, telecoms, ang nangunguna na gustong maayos yung kanilang problema. Kaya nga po, ang may-ari po kasi ng karamihan ng poste na nandyan ay yung Globe Telecoms. Kung mapapansin nyo yung konkretong poste, yung po ay Globe Telecoms. At yung mga utilities gaya ng CATB ay nakikabit lang po sa kanila. Yung iba namang poste, ang may-ari ay Batilec na nakikabit ang Globe at mga CATB, pero yung pong Batilec, wala na po yung linya nila. Automatic, inililipat po nila agad yung kanilang linya ng matataas sa poste. So, ang akin po dito, ilang patawag na natin sa Globe, wala pong nangyayari, hindi nila inaayos yung kanilang problema, hindi man lang sila nag-i-initiate ng meeting sa cable TV, sa ibang telecoms, para maalis yung mga posting iyan. So kung papayagan po natin na kada request nila dito ay ating payagan ng payagan, ay baka po lalong hindi na gumawa ang mga yan. Sapagkat nakikita nila, wala namang nagiging problema kami sa City Hall, kahit hindi namin ginagawa ang resolution o ordinansa ng ipinasa ng Sangguniang Panglusod, ay tuloy pa rin ang aming mga papeles at request, ay siguro naman po ay mamimihasa na yung mga yan. So ang akin lang po, i-defer po natin yan at kausapin muli ang Globe Telecoms na yan. At kapag sinabi nila na sa isang buwan ay gagalaw na yan, so sabihin natin sa kanila, okay, next month, a-approve na rin natin ang kanilang bagong request sa atin. Sapagkat yung pong request nila, napaka-importante din sa kanila niyan. Kagaya ng napaka-importante sa atin na mawala yung mga posting yan. Yung request nila ngayon, mga tower site yan. Kinakailangan na lang maglagay ng mga bagong tower para sa kanilang signal. So, hindi maaring hindi nila
pababayaan na hindi matuloy iyang mga tower na yan sapagkat kailangan nila yan. Gayon din tayo, hindi natin pababayaan na hindi nila alisin yung mga posting yan dyan sa ating highway. Yun lang po. At yun po, I request ko sa ating proponent na sana i-defer muna yan at ating kausapin muna yung Globe Telecom. The Honorable Katipon is recognized. So maganda ho yung debate. Ang isa yung i-hold yung request na SUP dahil do sa mga globe lines, yung mga linya, at ang isa naman ho ay ipapustro. Ang akin ho din ang apektado ho diyan yung aming lugar, yung Pinagkawitan, Antipolo hanggang Bugtong National Highway. Doon sa National Highway, ito ho ay under the DPWH. Minsan ho, kahit anong request natin, pag sinabi ho ng DPWH, gigibayad talaga yung iyong bakod, gigibayad sapagkat yan ay pag-aari ng DPWH. Doon sa common post agreement between the Batelec, Digitel, Globe, saka ho itong Smart, nakita ko ho doon na kung ito ho ay pagmamatigasan talaga ng DPWH, na sa pamamagitan ho ng kanilang mga equipment, ito ay kanilang hinuhukay at isabit nila doon sa kwan. Dahil ang Batelec ho, nag-comply na umatras na ho doon sa 7.5 middle. Kasi 15 meters ho yung sa amin, 15 meters, umatras na. At ito nga ho naging problema, ang inatrasan pa ho ng Batelec ay private property. Butit mababait ho ang mga tao dito sa lungsod ng Lipa na yung kanilang private property ay pagtirikan. Kaya ako ho'y tumayo din ang akin ho din hindi ho rin sa kwan, sa SUP lang ng Globe. Kundi ito lahat na ho na may mga cell site dito sa atin ay bigyan ng panawagan na sa pamamagitan ng license division ay lahat sila ay kumuha ng SUP. Kung natatandaan ho ninyo, noong nakaraang ilang buwan na, tayo ho ay nagpasa na isang ordinansa para ho magbayad ng 50,000 per cell site ang atin ho mga telephone company o itong Smart at saka ho itong dalawa lang naman ho yan Smart at Globe na lang ho naman yan naman sa cellular Smart na rin ho yan. Hindi naman ho nagko-comply sa atin itong Smart nito. Itong Globe na ito nag-comply sa atin. Ilan Mr. Chairman, tanungin ko lang ang proponent, ilan ho itong pina-approvehan ito ng Globe? Bali yan po sa ngayon, naka-on the record po natin 5. 5 ho. So 5, ang cell site ho sa buong Lipa ay nasa mga 60. Lahat ho yan, hanggang sa malitlit meron. Marami ho dito yung Smart. So akin hong i-request, kung ito talagang kailangan na ho ng chairman na maapaprubahan na makipag-dialogue, may resolution na naman tayo sa DPWH na ito yung responsibility na rin nila na yung mga poste na nakalagay doon sa kwan, ay ayaw naman makinig nitong Smart at saka itong Globe. Hindi naman ho, Mr. Chairman, para Raul, na hindi naman pwede rin naman natin itong i-atras din parang ang dating ay hostage natin para lang gawin yung isang bagay. Ang akin din ang pukpukin natin dito yung DPWH tsaka yung kontraktor, magkano ang kontrata ng isang concreting diya sa National Highway? Napakalaking pera yan. Anong ginawa doon sa pamin? Pagka-konkreto, iniwan yung mga poste. Pero pwede naman nilang bundulin na yun. Dahil yun namang kuryente, sasabihin kong malagot, abay, responsibility ba niya ng Globe? Dahil ay pananagutan mo yan sa taong bayan, sa serbisyo mo, as public service. At hindi ho yan. Yun ang mga poste, simple lang hong kanyan Yan ang hazard ng ating ginagawa ho dito ng Globe at saka Smart. Tingnan ho ninyo ang kabahan ng CM Recto, corner ng Malbar Street, corner ng Pitores. Yun ang sinasabi ko sa inyong spaghetti. Oh, yeah. Na minsan ho yung amin nagpo-procession ho kami ng Mediatrix na nasabitan yung... Sumasabit. Nasabit ho yung mga pinutol nila. Hindi lang ho yung poste. Lahat ho, dahil talagang kailangan ho magmatigas dito rin ho ang ating executive sa pamamagitan ng license division. Na kung hindi nila aayusin yan, dahil tayo naman, tagagawala ng batas, ang implementasyon naman, mayor, ay huwag nang bigyan ng permit. Ay ngayon, ito naman ho cell site ng Globe. Ang akin hong ini-insist din hindi lang ho Globe, na itong pang Smart na ito, na mas marami ang cell site dito sa Luzon, Lipa, ay pakuhanin na rin natin na SUP. At kung hindi kukuha na SUP,
Ayun, ang talagang may dahilan na tayo ipatigil natin yan dahil ho yan kailangan nila magbayad sa syudad, kaya ho natin pinakukuha ng SUP. Nagbatas ho tayo na bawat isang cell site ay 50,000 ang bayad. Ngayon, kung ito'y palalampasin natin, sayang din ho ang magiging income ng lungsod ng Lipa. The Honorable Monte Alto is recognized. Gagaya po ng aking nasabi, hindi po responsibilidad ng DPWH yan. Ang kanila lang po ay pagpapagawa ng karsada at pagpapalawak. Yun pong mga utilities na nandyan ay hindi nila sagutin. Malinaw po yun. Gusto man nilang alisin na yung mga posting yan, pero hindi po nila kayang gawin sapagkat yan po ay serbisyo sa tao. Ang mga linya po yan ng internet, telepono, cable TV, na kung aalisin po nila basta-basta, ay mawawalan po ng communication ang mga bahay at ang mga negosyante. Malaking epekto po sa mga negosyante. Malinaw po yon. Hindi po sagutin ng DPWH. Ito po'y sagutin ng telecoms. Hindi po napakalaki ng aking hinihingi. Sabihin niyo po kung bakit kailangan nating aproban agad yan. Hindi po. Sapagkat tayo po dito ay matagal na nagsasabi na alisin nila yung kanilang mga posting yan. Pero hindi po nila ginagawa. Ito na po yung ating pagkakataon na sila ay makiusap sa atin at sabihin sa atin na amin na pong gagawin ang inyong napag-aprobang resolution na aalisin yung mga posting yan. Kapag ka po pinalagpas pa natin ito at mag-aantay pa tayo ng susunod nilang pa-aproban, ay nakasaalang-alang po ang kaligtasan ng ating mga kababayan diyan sa highway na yan. Imagine ninyo, nagbalandra ang mga poste. Sa gabi, hindi mo napapansin, bigla kang o-overtake, mababangga mo yung poste. Ang ating mga anak ang nakasaalang-alang dyan. Ang mga natawid sa eskwela, yan po ay talagang napakadelikado. Ngayon, kung talagang gusto nyong aproban yan at kinakailangang aproban ngayon, sabihin nyo sa akin kung bakit kinakailangang aproban agad yan. Yun lang po. May I solicit a formal motion, Honorable Monte Alto? May I solicit a formal motion for the deferment of item letter D of the second committee report? Motion for the deferment. Item letter D of the committee report. I'm declaring a 1-minute recess. Session na resume. The Honorable Puwa is recognized. So, maganda po ang pinupunto po ng ating konsehal Raul Monte Alto at yun din po ang ating konsehal Nilo Katipon at konsehal Don Linatok. So, dito po ay nakikita naman po natin ang pangangailangan po ng ating lungsod. Kaya't ang ating lang naman pong gusto dito ay mapaganda ang ating lungsod. Kaya't I move that we amend Committee Report 2014-028 by deferring item letter D. By deferring item. Any second motion? Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Item letter D of the committee report number 28 is hereby deleted. Any further discussion? Discussion? The Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair, at sa buong kapulungan. Gusto ko lang ho itanong dito sa ating chairman regarding ho dun sa letter A. Bakit ho may request sila para dun ho sa portion of 900 square meter from agricultural to residential? Ganun ang kanila hong total square meter ay 9,506. Nalinaw po ba ninyo ito kung saan gagamitin? Opo, ayan po ay siyempre dyan po sa mga parting pabukid po. Kalimitan po dyan talaga ng mga lote ay lalo't mga pag-aari ng mga matanda ay malalaki talaga. Kaso, kalimitan po dyan talagang agricultural po ang lote. At yung kanila nire-reclassify po na 900 square meters, ay yun lamang po yung lote na talagang gagamitin nila para malagyan ng bahay. Wala ho ba itong proposal na kaya nila portion lamang po nung 9,506
506 ay 900 lang ang gusto nilang may convert. Baka po ito in the later gagawin din nilang subdivision or gagawin nilang commercial na mga resort. Siguro napakalayo po para pag-isipin natin na yan po yung magiging subdivision or resort. Kasi ang classify po lamang nila ay 900 square meters. So all in all, ang total po ng area nila 9,506 square meters. So may natitira pa po sila kung susumahin po natin ay 8,000 square meters po mahigit. So hindi naman po siguro makakasapat yung 900 square meters. At hindi po sila mabibigyan ng permit ng clearance na magmumula sa ating city planning. Kung ito po yung gagawing subdivision, ito po yung laging dadaan sa sanggunian upang ma-reclassify po natin ang kanyang property. Tulad po kasi ng sinabi before ng ating galang-galang Konsehal Raul Montealto at saka ni Konsehal Katipon, na may mga developer ho tayo dito na ginagawa ho nila ng technique na wag na silang dumaan sa national kapag ho ganito kalaki ang kanilang gagawin subdivision. Meron ho kasing paraan silang ginagawa na meron lang portion silang pa-approvean dito sa atin, tapos in the later part another portion, and then after months another portion. So yun ang iniiwasan natin dito kasi meron ho akong alam dito na ganito ang ginawa, yun ay nasa mga more or less 8,000 square meter. So ngayon ho, ang ginagawa nila ay inaata-ata mo nila ng 900 or kaya 1,000, tapos yung 1,000 yan, i-divide nila ng halimbawa into 6 lots. So kapag po ganun ang ginagawa, hindi na sila dumadaan sa Maynila. Kapag po kasi ganun lang karaming lote i-convert mo from agricultural to residential, ay hindi na sila dumadaan sa national office. At dito na lamang nila ginagawa sa ating sa isang bayan o sa isang municipal ang mga papeles para hindi masyadong madugo. So, nire-remind ko lang po na baka ho ito in the later, ganun din po ang gagawin ng may-ari nito. Yun lamang po at maraming salamat. Okay po. So, nakikita ko naman po yung pinupunti ko sa Nonato Montero, pero ito po yung napakalabong mangyari dahil ngayon po sa aking pong chairmanship sa land use, ito po yung pinagbabawalan na po natin yung partial reclassification na nangyayari na gaya ng dati. Kaya ito pong mga ganito na nasabi na rin dati ni Consel Don Linato na bawal ang partial reclassification. Na ngayon ginagawa ko kung magpapa-reclassify ko sa loob ng isang taon ng mga same property, hindi ko na po pinapayagan. Ano? So, Mr. Chair. The Honorable Linato is recognized. Ito nga po ay napagtalakayan na natin na matagal-tagal na at tayo po ay merong hiniling sa sanggunian na yung mga ganito ay nilalagyan natin ng koletilya that upon reclassification of the portion of the total land area that the property shall not be subdivided or be developed into a subdivision unless otherwise we have the right to revoke the reclassification that we gave them or special use permit because yun nga po ang ating inaalala dito na dinadaan tayo sa piecemeal at ito pala naman ay subdivision na. Na marami po kasi ngayong bumibili kahit na 100 square meter para matayuan ng kanilang bahay sa mababang halaga din. Subalit pwede naman po silang dumaan sa isang proseso na ayaw nilang daanan na kung ito'y talagang low-cost housing, ang kanilang intention dito, di sila ay mag-subdivide at mag-develop ng isang low-cost housing. Subalit yun nga po ang ginagawa din ng ating ilang mga mamamayan na sa halip na dumaan sila sa tamang proseso ay parang ang nangyayari po ay nililin lang tayo na pinapa-reclassify paunti-unti hanggang sa makita natin ay na-reclassify na ng buo at ito isang ganap ng subdivision pero hindi talaga subdivision. Ito po ay nangyayari nung araw pa. Kagaya po din sa aming lugar sa San Nicolas, ito ho ay binahabahagi pero hindi siya naging isang subdivision. Na ito ay nung araw ay inataatado ang pagre-reclassify nito at ibinenta paunti-unti. So ang nangyari ho ay
hindi lalo naging maganda, walang mga proper amenities, walang drainages, wala pong mga sewerage system. Yun po ang nagiging problema sa temang ito na pinipismil ho ang pag-reclassify ng ating ginagawang subdivision dito sa lungsod ng Lipa. Any further discussion? Objection? Hearing none, committee report number 2014-028 is hereby approved as amended. Next committee report, Committee on Public Utilities and Information Technology. The Honorable Don Linatok is recognized. Mr. Chair, provided that the reclassification of the request of the Globe Telecommunication for the reclassification has been deferred, I'm deferring also, Mr. Chair, item subject matter number 1 of the Committee on Public Utilities and Information, and request our Secretary to read the subject number 2 regarding the request of Mr. George Virey for special use permit, Mr. Chair. Mr. Secretary. SUP-2014-00962. Request of Mr. George G. Virey for special use permit for the construction of a gasoline station at Barangay Pinagkawitan, Lipa City, forwarded by the City Administrator to the SP through City Vice Mayor Honorable Eric B. Africa by authority of the City Mayor. Findings. The request of Mr. George G. Virey for special use permit for the construction of a gasoline station at Barangay Pinagkawitan, Lipa City, forwarded by the City Administrator by authority of the City Mayor to the SP through City Vice Mayor was referred to this committee. The CPD also certified that the subject property to which the proposed gasoline station shall be built, owned by spouses Sergio and Soledad Virey, covered by TCT number T106307, lot number 11256-C, is within the residential and/or built-up area based on the 1997 Land Use Plan and Revised Zoning Ordinance of the City. The Sangguniang Barangay Pinagkawitan passed resolution number 2014-58 allowing Mr. Sergio Virey to construct a gasoline station at Brook 3 of Barangay Pinagkawitan, Lipa City. Recommendation. After careful study, this committee recommends to the SP to approve a resolution authorizing the granting of special use permit for the construction of a gasoline station to be located at Barangay Pinagkawitan, Lipa City, provided that they have paid all the necessary fees and taxes due them. Respectfully submitted, Honorable Donato Olinatok, Chairman, Honorable Mark Aris Pilwansing, Member, and Joel D. Pua, Member, all signed the committee report. Motion? I move for the adoption of the committee report, Mr. Chair. Any second? Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Next, committee report. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1, supplemental budget of Barangay Anilao, Refer to the Committee on Appropriations. 2, supplemental budget of Barangay Latag. Committee on Appropriations. 3, supplemental budget of Barangay Lumbang. Refer to the Committee on Appropriations. 4, supplemental budget of Barangay Pagulingin West. Refer to the Committee on Appropriations. 5, ordinansa bilang 02-2014 adopted by the Sangguniang Barangay Nisluban. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 6, ordinance number 01-2014 adopted by the Sangguniang Barangay Bulbok. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 7, reclassification request of Ms. Kyla Garjola. Refer to the Committee on Land Use. Number 8, reclassification request of Mr. and Mrs. Keith D. Repayo. Barangay Talisay. Refer to the Committee on Land Use. Number 9, endorsement letter from Mr. Robin V. Vitalbo of the SP to the SP through
Honorable Donato O. Linatok, resolution of the KLL Faculty Association, resolution requesting for scholarship grant of all members of the KLL Faculty Association. Refer to the Committee on Education. And number 10, memo from the LCP President, Honorable Herbert M. Bautista to the Honorable City Mayors enjoining all cities to support the bid of the city of Bigan to be one of the new 7 wonder cities of the world for appropriate action. Refer to the Committee on External Affairs. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance transferring the General Maintenance Division, including the maintenance section of the City Public Order and Safety Office to the City General Services Office and inclusion of the Security Section under the City Public Order and Safety Office to the Special Operations Division of the same office for third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Ebiste and Linatok. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Joel Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Luisito E. Palad and Elisa E. Palad with an area of 900 square meters, portion of a property with a total area of 9,506 square meters, located in Barangay San Benito from agricultural use into residential use. Any second? Seconded by the Honorable Ebiste and Katipon. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Rubilin Pardillo with an area of 360 square meters located in Barangay Sampaguita from agricultural use into residential use for the third and final. Any second? Seconded by the Honorable Monfero, Briones, Lebiste, and Katipon. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the properties with an aggregate area of 557 square meters, registered under the name of spouses Norberto Luz and May Morales, 49 square meters, and Maylin Panopio, married to Darius Reyes, 508 square meters, located in Barangay Bagong Pook, from residential use into commercial use. Any second? Seconded by the Honorable Lebiste Mendoza. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Sergio and Soledad Bray with an area of 8,000 square meters, portion of their property with a total area of 2,777 square meters, located in Barangay Pinagkawitan from residential use into commercial Any use. second? Seconded by the Honorable Mendoza, Lebiste, Katipon, and Linatok, Monfero, and Briones. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I move that we pass a resolution authorizing the city mayor to issue a special use permit for the construction of a gasoline station under the name of Mr. George G. Veray at Barangay Pinagkawitan, Lipa City for third and Any final second? Seconded by the Honorable Lebiste and Monfero. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privileged, the Honorable Lebiste is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair, sa lahat po ng mga kasamahan ko, sa lahat na nandito. Since the local government has no
Local Code for Children, ako po ay nag-compile ng mga ordinances involving children. And with this, Mr. Chair, I would like to pass a resolution adopting the compilation of ordinances pertaining to children's welfare and protection. Refer to the Committee on Women and Family. The Honorable Labista is recognized. Hindi ako sa women. Referral pa lang po. Si motion yun na. Yes. Urgency and I move for the urgency of a resolution adopting the compilation of ordinances pertaining to children's welfare and protection. Seconded by the Honorable Monte Alto Mendoza, Puwa, Binatok, and Luansing Briones. Unanimously seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. The Honorable Monfero is recognized. Privilege. Good morning po ulit, Mr. Chair, at sa buong kapulungan. Nabalitaan ko na yun hong opisina din sa third floor na ginagamit ng ating SIPUS at saka ho ng MTC ay mababakante na. At napansin ko rin naman ho na dito sa atin ho mga staff dito sa Sanggunian ay medyo kailangan ho ng space at para ho medyo magloglag dahil crowded na ho yung iba nating mga kasamahan dito sa itaas. So gusto ko sanang samantalahin yung pagkakataon na magpasa na isang resolution na requesting to the Honorable City Mayor that the soonest to be vacanted office of the Special Operation Division under the SIPOS and the MTCC must be awarded to the Sangguniang Panglungsod para ho ito ay pakinabangan man natin na taga rito sa atin sa Sanggunian. Any second to the motion? Seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, ang ating pong lungsod ay unti-unting nakikilala na dinadayo ng maraming magsusugal, hindi naman dahil tayo may kasino, kundi napakarami na ho ng dumadating sa ating balita na merong mga pasugalan dito sa lungsod ng Lipa. Kasama na rin po ang pagtalamak na pag-ooperate ng tinatawag na bukis o yung illegal na huweteng. At ganoon din po, kung mapapansin nyo ay talagang pila balde sa mga lotto outlets without prejudice na nakakatulong ang PCSO sa marami din nating kababayan. Subalit ang pagtaya po din sa lotto at sa STL ay nagmimistulang sugal na. Hindi na ho, at talaga ito'y sugal na ginawang legal. Subalit masyado na hong nagiging parte ng buhay ng tao na may maitaya lamang po sa STL, may maitaya sa loto, makataya sa baklay, magkapagtong-it, madyong, ay ginagawa na hong bisyo at ang naapektuhan na po ay sa halip na yung kanilang kinita ay iuwi kaagad sa bahay, ay kanila pa po munang isinasalang na magbaka sakali sa pagtaya sa mga games of chances, whether it is legal or illegal. Kaya nga po, Mr. Chair, iminumungkahi ko na ito ay mai-refer sa Committee on Games and Amusement at mapag-aralan ang mga bagay na ito na baka po pwede na mapatigil o maiban na natin dito sa lungsod ng Lipa. Kasama na rin po ang mga bingo sa malls. Ganun din ang sabungan at lahat na po ng uri, whether it is legal or illegal. Dahil sa halip po na nagtatrabaho, naghahanap buhay ang ating mga kababayan, ay kanila pong isinusugal ang kanilang kaunting kinita at nagbabaka sakali
na manalo. Dadalhin sa sabungan, itataya sa STL, itataya sa illegal na wedding o bookies, tataya sa loto, pupunta sa mga mall at magbibingo, pupunta sa mga illegal na pasugalan. So, Mr. Chair, ako po ay nagmumungkahi na ito ay may patigil nating lahat. At itong bagay na ito na subject ng aking privilege speech ay mai-refer po sa tamang komitiba at makapagpatawag po tayo ng isang malawakang committee hearing upang nang sa gayon ay hindi naman tayo maging Las Vegas ng lalawigan ng Batangas. Dahil ang alam ko po, ang Lipa City ay pilgrimage city ng lalawigan ng Batangas. Pero sa ngayon po, ay tayo po siguro ang isa sa may pinakamalakas na pagkubra sa bukis. Dahil ito po ay nadidinig natin hindi dito sa lungsod ng Lipa, kundi sa labas pa ng lungsod ng Lipa, na tayo din po ang napupulaan sapagkat tila baga tayo nagtutulog-tulugan at wala tayong ginagawa sa mga bagay na ito. So, Mr. Chair, I move that this matter be referred to the matter brought up by the Honorable Don Linatok is referred to the Committee on Games and Amusement. Discussion, is the proponent willing to be interpolated? The reaction lang, at in addition to the statement of Kagawad doon, ako ho'y, sa tunay, ako ho'y ang Lotto outlet ko'y 7. Willing ho akong isakripisyo ho ang kinikita kong konti diyan. Kung yan man ho ay kayang patugilin ng lokal na gobyerno ng Luzon ng Lipa. Kaya lang ho, yan ay congressional kuan. Ay kung kaya ho natin sa Luzon ng Lipa ho yan, ako ho ay willing. At ang isa hong napakasakit ho sa ating gagawin diyan, ito ho is balik ho sa atin. Nagawa ho tayo ng ordinansa ng sabungan na mula para mag-benefit sa barangay mula Martes hanggang Linggo. Ay ako'y willing na rin hong rebook iyan lahat kung makakaya nga ho natin na ito hong ating syudad ay talagang maging sentro ng relihiyon, hindi lang ng Katoliko, ng Iglesia, ng Muslim, kundi ito isang maging zero gambling. Ang Luzon ng Lipa ay sinuga ho tayo para hindi sumama diyan. Kung ako man ho ay may ilang outlet ng loto na hindi ho may tanggang pagkita, ako'y willing din hong ibalik o isakripisyo na ho yan. Ang akin lang ho, sana ay may katuparan ho ang ating gagawin yan. At alam ko ang intention ng bawat konsyal na maging maganda Luzon ng Lipa. Pero tingnan ho natin ang mangyayari ho sa atin kung talagang yan ho yung magagawa natin, ay talagang Miracle City ho ang mangyayari sa ating syudad. At kawaawa naman ho ang mga apektado diyan. At yun ang mga apektadong iyan, ay diyan nga ho mga nagsusugal. At kuwan, siguro sa tingin ho natin ay para ho sa lahat o sa nakararami, ako ho'y sama sa lahat na gusto hong gawin ng sanggunang ito, basta sa ikagaganda ho ng bayang ito. The Honorable Linatok is recognized. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, hindi natin maikaila na ang PCSO ay nakakapagbigay ng financial support sa ating mga kababayan. Ang ating pong tinitingnan dito ay yun hong mga kababayan natin na nalululong na. Na yung kanilang kaunting kinikita ay talaga hong dahil very lucrative na po ang premyo. Kumabalitaan natin ay mahigit sa kumulang-kulang 200 milyon ang tatamaan kahapon, kundi ako nagkakamali. Kaya ho talagang pila balde. Kaya yung kanilang mga kinikita ay doon na napupunta sa pagtaya ng loto. At nakikita naman po natin na marami po ang nangangailangan na matulungan dahil siguro ay sila kailangan ng pananalapi na biglaan ay di sila ho'y nagbabaka sakali. At doon naman po sa mga maapektuhang nagsusugal, lalo to yung mga illegal. Kumbaga matituhoy na ipantustos sa pag-aaral, sa pang-araw-araw nilang kinakain. Lagi pong sinasabi natin dito, the end does not justify the means. At naparami mong pamamaraan kung paano tayo kakain, kung paano tayo magkakaroon ng kabuhayan na hindi tayo illegal ang ating ginagawa. So yun lamang po. Ang atin naman po dito ay pag-aralan kung dapat na baga nating ipatigil o hindi. So nasa sa komitiba po
at nasa sa pagkandak natin ng mga meetings kung dapat o hindi natin patigilin ang mga bagay nito o kung alin ang mga dapat nating ipatigil at ipagpatuloy dito sa lungsod ng Lipa. Ang atin lamang pong advokasya dito ay maturuan natin ang ating mga kababayan na kumahig, magtrabaho, maghanap buhay ng naaayon sa batas, naaayon sa kalooban ng Panginoon. Yun po, maraming salamat, Mr. Chair. Privilege. The Honorable Luwan Singh is recognized. Mr. Chair, magandang umaga po. Nais ko lang po i-request ang ordinance number 002-2014 of Barangay Bulbok of item number 6 from business of the day to be referred in the Committee of Environment. Item number 6. To be also referred to item Item number 6, Ordinance. second ordinance is likewise referred to the Committee on Environment. Thank you, Mr. Chair. Privilege. The Honorable Joel Puwa is recognized. Mr. Chair, kanina lang po yung napag-uusapan natin po yung mga patungkol po sa mga poste na po ng mga telecom companies natin. At gaya na sinabi ko po kanina, ako po yung may nakahanda ng amendment para po sa ating anti-dangling ordinance. Hinihiling ko po na kaya lamang po kailangan po natin makapagpatawag po ng isang public hearing para po kasi po tayo po yung mag-charge po doon. Kailangan po ng isang public hearing para po tayo makapag-charge. So hinihiling ko po na mapa-refer po sa tamang committee. Yung magalang So hinihiling ko po na mapa-refer po sa tamang committee at nang sa ganon ay ma-amendahan po natin ang tama at nasa tamang proseso po pag-amenda na po natin dun po sa anti-dangling ordinance. Refer to the Committee on Public Utilities. Privilege. The Honorable Katipon is recognized. Ito ay naumpisa kanina doon sa diskusyon ng Globe, doon sa na-deferred na special use permit. Ang akin hong request lang sana sa chairman, ito ay na-deferred dahil sa kailangan humalsin ang mga poste at lahat ng abala ng Globe at saka ho ng Smart. Sana ho dito sa linggong ito ay magkaroon ho ng aksyon na maalis lahat ng poste na abala ho sa DPWH. Kung kailangan hong hingin ninyo ang tulong ng DPWH, hingin. Pero yun hong ma-deferred ho, ang special use permit ng Globe, ay di yan ho hinahamper din ang kita ng lusod ng Lipa. At gusto ko rin hong isama na rin ito hong Smart. Mas matitigas ang ulo nitong Smart na sila yung, ito naman hong ating binibigyan ho ng special use permit, ito yung mga nakatayo na. Yun hong nireclassify natin mga nakatayo na yan. Ibig sabihin, intact na ho yan. Ang hinihiling na lang ho natin sa mga yan ay magpasok o mag-tax sila sa lusod ng Lipa. Ang role ho natin dito sa Sangguniang Panlusod ay gumawa ng batas na patupad at gayon din na sila ay puwersahing singilin. Napakalaking bagay yung 50 mil kada cell site na sila magbabayad sa siyudad ng Lipa para sa special use permit. Ngayon, kung yan ho naman ay patatagalin pa rin natin, lalong higit ho yung Smart na hindi nagko-comply ho dito sa atin, eh siguro may mga legal ko naman ho tayo na pwede hong i-action sa kanila. Sapagkat kung yan ho'y palaging ganyan ang kanilang gagawin dito sa siyudad ng Lipa, na itayo nila yung kanilang negosyo, kumikita naman sila at hindi naman sila magbubuwis dito sa bayang ito, ay siguro'y mas maganda kung ito'y mapupersa na sangkunan at ito nga ang ating papel dito. Ang sila ay pagbayarin ng buwis sa lusod ng Lipa. The Honorable Linatok is recognized. In relation also to the deferring the report regarding the SUP and reclassification, I would like also to request that if we can pass a resolution urging the city mayor to close or to order the closure of all the cell sites para po magkaroon ng
ng pagka ng ano ng ang tawag dito ng abala sa lungsod ng Lipa dahil lahat ho tayo gumagamit niyan. Bakit ho? Hindi ho mapupwersa ang mga yan kung hindi sila ipapasara. Ano? Dahil sila naman ay kumikita na, matagal na kumikita, nagpasa na po tayo ng resolusyon ng ordinansa upang nang sa gayon makiter yung kanilang matagal na claim na kaya sila hindi makapag parehistro o makapag-request ng special use permit ay dahil may question sila at meron silang hablan noon na inihablan ang lungsod ng Lipa dahil nga po excessive di umano na taon-taon ay sila ay kukuha ng special use permit. So ginawa na po nating one time ang pagkuha nila ng special use permit. Ngayon kung sa tinagal-tagal na po ay hindi pa rin po sila nagko-comply, ay dapat po ay ang bagay na ito ay dalhin na natin sa ating ehekutibo na maipasarado ang mga cell sites na yan. Huwag bigyan ng kuryente ng Batelec upang hindi makapag-operate. Dahil po pagka mga yan ay binibigyan pa rin hanggang ngayon ng kaukulang permit na hindi naman po sila nagko-comply, ay talagang makakapag-render sila ng services. At kung nagsasakripisyo po ang isa, ay willing din po tayo magsakripisyo na hindi tayo makagamit ng telepono. Ano po? Dahil sa hindi naman po tama ang kanilang pag-ooperate dito sa lungsod ng Lipa, Mr. Chair. Referred to Committee on Public Utilities. Privilege. The Honorable Mendoza is recognized. There's a motion. Magandang umaga uli sa lahat na nandito. Ang gusto kong buksan ngayong umagang ito ay ang tungkol po sa mga ilang taon na po kasi ang lumalapit sa akin, ilang taon na po ang tumatawag. At ito po ipatungkol doon sa contractor's tax na tinatawag po. Kasi nung kamakalawa ho, nung Biyernes po meron ho huling Biyernes o Huwebes po ay meron ho huling kausap ako na itinatanong po sa akin kung ano ang ibig sabihin ng contractor's tax. Ang sabi ko ito ay contractor's tax ay isang ordinansa na nakasama noon na ginawang ordinansa ng Sangguniang Panlunsod. Ang tanong pa po niya sa akin ay bakit daw merong kailangang contractor's tax pa rin na bayadan. Ang pagkakagawa daw naman ng kanyang bahay na kaunti ay hindi naman dumadaan sa contractor's tax. So ang sabi ko yan na lang ay aalamin ko ang tungkol na yan ay aalamin ko na lamang sa ating engineering department at kaya ngayong umagang ito ay binubuksan ko ay para ma-refer na rin natin sa ating Committee on Public Works. Kasi nga naman nagbabayad ng porsyento ang ating mga kababayan, meron ng mga building permit na sinisingil, may locational clearance na sinisingil, meron ng occupancy na permit na hinihingi rin sa atin dito sa ating engineering department. So baka ho ito ay nagkakameron na ng duplication ng taxes o ng mga fees na hinihingi ho natin dito sa atin sa city. Pero syempre kung ito ay malaki rin nga ang itutulong sa ating city, titingnan din natin kung ano magiging epekto ng pag-alis natin ng occupancy kung ito ay double taxation. Pero syempre kung ito ay talagang double taxation, kahit pa ito nakakatulong sa atin dito sa syudad, hindi naman maari nating mapanatili kasi tayo naman balang araw ang magkakaproblema. So Mr. Chairman, ilang taon na nga po ang nag-ulit sa akin, ngayon po binubuksan ko ngayong umagang ito at siguro naman po ay tama lamang na mapag-usapan din sa ating komitiba, mapag-usapan at maiparating din sa ating engineering department kung ano yung contractor's tax na tinatawag at sinisingil sa mga nagpapagawa ng bahay dito sa lungsod ng Lipa. So sana po ito maiparefer sa tamang komitiba at nang magkameron ho ng kaagarang aksyon para naman ho tulungan natin yung ating mga kababayan na lumalapit po sa atin. Refer to the Committee on Engineering and Public Works. Privilege. Kung wala, urgent matters. The Honorable Lenato is recognized.
Mr. Chair, I move that the supplemental budgets of the different various barangays be considered as urgent. Any second? For urgency, seconded. Discussion, objection, hearing none. Item number 1, 2, 3, and 4 of business for the day is hereby declared as urgent. I move, Mr. Chair, that we pass a resolution concurring the approved supplemental budget of the following barangays. Barangay Anilao Labak in the amount of 206,237.40. Barangay Latag in the amount of 124,935.17. Barangay Lumbang in the amount of 246,762.30. Barangay Pag-Ulingin West in the amount of 144,082 pesos .10. All this supplemental budget was endorsed to us and was carefully studied by the local finance through the city budget officer. I move that these resolutions be considered as approved for third and Any final reading. second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgent matter? The Honorable Uwa is recognized. Mr. Chair, ito po yung nag-committee hearing na po natin noong nakarang linggo patungkol po sa na-public hearing po natin noong nakarang linggo patungkol po sa comprehensive land use plan po ng Lungsod ng Lipa. Kaya lamang po sa kagahulan po ng oras, tayo po kinulang ng hindi na po ito napasama sa ating system para po magkaroon po ng committee report. So, Mr. Chair, I move for the urgency of this matter. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an resolution provisionally adopting the proposed group for future consideration. Kindly reiterate your motion. Passage of a resolution provisionally adopting the proposed group for future consideration. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Any other matters? Urgency? The Honorable Monfero. Any second for adjournment? Seconded. The session is adjourned.
narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.